Alright, welcome back mga Padli. Eto na, hindi na talaga makapaghintay itong OJC na mabigyan ng hustisya itong nangyaring kaharasan sa Davao City, sa mismong kanilang compound. What? Naku po naman mga brothers and sisters mismong PNP chief pa at saka regional director ang may kagagawan daw ng mga karahasan dito sa Davao City. Yan po ang komento ng mga nitong mga tagapagsalita ng Kingdom of Jesus Christ. At saka ito pa lang si Attorney Panelo, humiling na dapat daw NBI ang magtawag dito, mag-submit ng warrant of arrest kay Marvel saka kay Torre. Di ba? Atat na rin tong mga abogado ng KOJC. Tingin talaga nila, minamanipula sila Talagang niyayari sila ng mga nasa may kapangyarihan. What? Ito po, panoorin natin tong pahayag ni Attorney Panelo. Okay, pasok! Dapat arestuin ng National Bureau of Investigation si Police General Romel Marbil ng Philippine National Police dahil sa illegal at marahas na operasyon na kanyang iniutos laban sa Kingdom of Jesus Christ. Yan ang iginiit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo araw ng Lunes. Ang iba pa detalye ng balita mula kay Sara Santos. Noon nga po palang nakaraan, kung napanood nyo tong live na update ng ng KOJC dun sa ginawang raid ng NBI. Very peaceful nga naman daw makita mo talaga dun sa live coverage. Very peaceful. May mga nagsabi pa nga dito ng mga BBM vlogger na binayaran daw ng KOJC yung NBI chief, regional director NBI chief yun. Binayaran daw ng KOJC para palabas. Siyempre, pagtatanggol nila si BBM vlogger yan. Natural lang na pagtanggol yan. Alam mo yung NBI, palibasa kasi yung chief, abogado, naging judge pa. Kaya alam niya, patupad ng batas. Naging matiwasay at mapayapa ang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation o NBI Region 11 sa warrant of arrest laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at 4 na kapwa niya akusado nitong nakaraang Biyernes. Sabi ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, malayong-malayo ito sa marahas, karumaldumal at iligal na operasyon ng PNP sa KOJC nitong Hunyo 10. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, ngayong nagsampa na ng kaso ang ito yung buong pahayag ni Attorney Panelo, Salvador Panelo. Itong si Panelo, kung baka sakaling hindi nyo pa alam, hindi pa kayo aware, talaga namang napakatalino nito. Hindi naman siguro kukuning abogado ni ni ex-President Duterte kung talagang walang walang ibubuga. May sinasabi yan, akalain nyo namang legal counsel kagad. Diba? OJC laban sa ilang matataas na opisyal ng PNP, ito dapat ang susunod na hakbang ng NBI. Pag natapos na yung kaso at may warrant of arrest, NBI, pwede ba kayo mag-serve dito sa PNP chief, sa regional chief, at sa lahat ng mga naakusahan at makukonvict, kayo mag-serve ng warrant? NBI talaga aresto dyan, attorney, kasi parang naman yatang isipin na mga lower rank ang aresto sa pinakamataas na ranggo, di ba? Pare-parehas men in uniform, tapos we arrest you, sir.
Diba? eh, iniisip mo pa lang matatawa ka na talaga Pero kung totoong may kasalanan dito si General Marbel, he deserved it. Dapat lang talaga mapahiya siya. Kung may kasalanan talaga, di ba? Kung malaman niya yung consequences ng mga kasalanan niya. Itong PNP chief ang may kagagawa niyan. Sa kanya nagmula yung order na yan. Kaya dapat talagang ang arrestuin nyo. Yan si PNP chief. Dahil illegal yung kanyang order. Wala namang iba. Sino mag-order kung hindi yung bossing? Kaya siya ang pinaka-top honcho ng PNP. So lahat ng mga ginawang illegal, he should be accountable. Matatandaang nagpapatutsada itong si Police Brigadier General Nicholas Torre III ng PRO-11 na nasa loob lang daw ng KOJC Central Headquarters si Pastor Apollo. Pero ang pasaring na ito ni Torre, Sabi ni Mayor Baste, diwatang iyakin daw. Doka ni Attorney Archie Albao, direktor ng NBI Region 11, nang sabihin niyang hindi nila nakita sa nasabing compound ang butihing pastor at ang 4 pang individual na kasalukuyang hinahanap ng gobyerno. Tiniyak din ni Attorney Albao na wala rin sa loob ng giant megastructure na kingdom si Pastor Apollo. Si Torre nga mo, Torre, di ba? Torre Tower. He is a towering figure of ignorance of the law. Ignorance of the law excuses no one, Attorney Sal. Samantala, ipinunto naman ni Attorney Panelo na kung siya ang nasa lugar ni Pastor Apollo Sikibuloy ay hindi rin siya magpapasailalim sa gobyerno dahil sa ginagawa nitong mga hakbang na labag sa saligang batas. Ayan, Yan yung mga pinupunto rin dati ni DG Bantag, saka ni Congressman, maalala nyo pa yun, yung lumayo din, yung nagtago rin. Si Congressman Tevez, yan din yung pinaglalaban nila sa sa gobyerno, no? Yung mga ginagawa nila ay hindi naayon sa batas, kaya na sila nagtatago. Yun, yun, diba? Wala silang tiwala sa batas ng Pilipinas sa panahon ngayon. Naalala nyo pa si General Bantag dati, nagsabi yan. Susuko lang ako kapag wala na si Remulla sa Department of Justice dahil talagang yayariin ako niyan. Sinabi niya yan noon. Hindi ako susuko, purulihin na lang nila ako ng patay. Yun ang katwiran niya dati. So, hindi rin natin masisisi itong mga taong ito kung wala silang tiwala sa wala silang tiwala sa batas ng Pilipinas. Kasi feeling talaga nila na sila na pagkakaisahan. Alam mo, ang hindi pagsuko ni Pastor Ibuloy, ang hindi niya pagpasailalim sa jurisdiksyon ng hukuman, yun ang resulta ng ginawa talaga ng pinaghalong DOJ at saka ng ilang mga senador nung tinanggalan nila ng karapatan si Pastor ng tinatawag na due process. Halimbawa, DOJ in collusion with that senadora there. Di ba, inusgana kaagad si Pastor. Kung baga, kahit ako nakita ko wala pala akong kalaban-laban dito. Ba't naman ako magpapasailalim sa inyo? Walang mangyayari talaga. Pag sinira mo yung tinatawag na saligang batas na constitutional presumption of innocence, talagang masisira ang kabada ng lahat. Ang lahat ng gobyerno. No? Para sa Diyos at sa Pilipinas. Yun ang pinupunto ni Attorney Panelo, yung bagay na yun. Kasi nga naman, kung nawalan ka na ng tiwala sa batas, mag-aalangan ka na. Mag-aalala ka na sa kaligtasan ng buhay mo, di ba? Kahit sino naman ganyan na. Feeling mo pinagkakaisahan ka tapos talagang dinidiin ka. Iisipin mo talaga wala kang pupuntahan kundi gurgur. So
Hindi mo rin masisisi itong mga nagtatago raw ng mga pugante na to. Yan ang ano nun. Oy, mga padli, baka hindi pa kayo maka-subscribe. Subscribe and share na lang po. I-comment nyo na lang dyan sa comment section natin yung mga ano nyo, mga opinion nyo at nang mapag-usapan natin sa next video natin. Alright, till next video again, mga brothers.